Ako po ay 68 years old. Alam na sinabi na ni Sister. Hindi ko po sukat akalain na mayroon pa palang pag-asa dito sa Railway International. Kasi ang isip ko po, mag-alaga ng tatlong anak ko, yung dalawang espesyal, isa dito sa kabila, isa sa kabila. Paglalakad kami, dalawa yung hawak ko. Napakahirap, di ba? Tapos, yun. Yung isa kasi nawala na 2019. Yung isa nilang po, yung panganay ko nila, she's now 43 years old. Puro babae po ang anak ko. Yung dalawa special, tapos yung bunso po is 31 years old. Ano po siya, manager po siya sa Western Manila, sa Mandaluyong. Napunta po ako dito sa Riwe dahil po itong kapitbahay ko, kinukulit po ako, Ate Ali, sama ka na kasi para makatulong sa mga anak mo. Hindi po ako nagdalawang isip, sumama po ako dito. Tapos, ayun, dahil sa nangyari niya sa anak ko, nagkaroon siya ng sugat sa ulo. Pero hindi siya tinahi. Dinala ko sa ospital, hindi siya tinahi, nilagyan lang ng gamot. Pagkatapos, binigyan siya ng antibiotic, amoxicillin. Pag uwi ko sa bahay, gabi yun mga 1:30 ng gabi. Wala, namantal siya, lahat, namagahay yung mukha niya, buong katawan, kinamot niya, allergy pala siya sa gamot. Hindi ko na siya binalik sa ospital. Tumawag na ako kay Irene kahit 1:30 ng gabi. Tinanong ko kung meron siyang available na capsule or chair. Sabi niya meron. Kinuha namin. Pinainom ko siya, 2 capsule. Mga mag-aalas 2 na yun. Hindi ko siya binulugan. Tinignan ko lang siya kasi kung ano mangyayari. Unti-unti nawala siya. Yung pamamagay, yung pampantal. Nawala siya. Kinabukasan, 2 capsule ulit. Wala na. Normal na siya. Kaya napakahalaga po na mayroon kami laging torture sa bahay. Kasi kahit ano po, pwede siya. Pag may lagnat siya, painumin ko lang siya sa capsule, okay na siya. Pag masakit ang ngipin, ganun din po. Tapos, marami siyang sakit, may vertigo siya, nahihilo siya lagi. Sabi niya, Mama, para akong umiikot, sabi niya. Sabi ko, may vertigo na naman, sabi ko. Every week nasa ospital kami. Hindi na nagsawa sa kada dala sa ospital kasi natatakot ako kasi special nga siya. Hindi niya alam kung ano yung nararamdaman niya. Doktor lang ang nagsasabi, sabi may vertigo. Sa ngayon po, January, February, na ngayon, August na, hindi pa po kami nagpapakita sa doktor. Kaya, sabi ko sa kanya, Reggie, anong ginagawa mo? Sabi niya, wala, kain tulog lang. Ayun. Kaya kung sino man dyan ng mayroon mga kamag-anak, mga anak na espesyal, sila po ay blessing. Alagaan lang po natin. Ngayon po, ako naman, ito naman na aking tuhod. Last June lang ito Nagnunubina kasi kami, 9 days sa parokya. Pag luhod ko, parang may tumulog siya. Ang lakas, sabi, basta lumagakot siya. Tapos, ito namang kaibigan ko, sinama ako sa Nawasa. Sabi niya sa akin, sama ka. Pagdaan namin sa Lydia's Lidson, dumaan kami doon, nag-lunch kami. Kumain ako ng papaitan. Bawal pala yun. Alam niyo ang nangyari, 4 na araw ako nakahiga. Hindi ako makalakad. Namaga ang tuhod ko. Grabe. Hindi ako nagpa-doktor. Nag-take lang ako ng 4 capsules a day na
fourth year. After 4 days, okay na, normal na ulit. Diba? Kasi, kaya sabi ko, maraming salamat sa nangyari sa buhay ko. At isa pa, ang akala ko kasi, wala na akong asawa, tapos may alaga pa ako ng mga ano. Wala nang panahon magpunta sa ibang lugar. Yung pala mayroong pag-asa. Dito sa Rewe International, grabe. Basta may passport ka, yun. Magtrabaho ka lang para meron kang pambili kung ano, pasalubong. Yun, nakasama na po ako sa Thailand at saka sa Malaysia. Lahat ng mga senior, sino mga senior? Oh, may pag-asa tayo ha. Wala sa isip. Ngayon may kukwento pa ako, yung meron akong isang nabigyan ng stem cell. Sabi ko sa friend ko, mag-take ka ng stem cell, sabi niya. Ano yun? Sabi ko capsule. Sabi niya, sige try ko. Binigyan ko siya isang bote. Wow. Ngayon, umuwi siya sa Washington DC. Pagbalik niya dito, sabi niya, wala naman nangyari sa akin. Sabi ko, alin, yung ininom ko na sabi ko, isang buti lang yun, wala talaga nangyayari sa'yo. Sabi ko, mag-take ka lang, kuha ka ng isang seat na na diamond na fourth year. Kumuha siya isang set, 7 plus 3 noon kaya 10 bottles yung niya, nakuha. Pero hindi ko alam na mayroon pala siya COPD. Ang nakikita ko lang sa kanya matamlay. Yung weak siya, yun. Tapos, pagbalik niya sa, dito, habang nandito siya, nagliliwaliw siya, punta ng Japan, punta ng Korea, Vietnam, Singapore, kung saan sila pupunta ng mga kaibigan niya. Tapos, sinabi sa kanya ng kaibigan niya, bakit nauuna ka lagi sa amin? Ipare-parehas lang naman tayo ng edad. Sabi niya, naka-steam sila ko sabi niya. Ayun. Tapos, ang isang doon, sabi niya sa pagbalik niya dito, sabi niya, alam mo ba, napakahusay pala ng stem cell na binili mo sa akin. Sabi ko, bakit? Clear na yung lungs ko, wala na daw ako COPD, sabi ng doktor. Diba? Kaya, marami tayong natutulungan. Kaya ngayon, ako ay nagpapasalamat at nakarating po ako dito sa Rewe sa aking kaibigan na kapitbahay ko. Yun. Ayun lang po. Maraming salamat.